po kayo sa ating video live, no? Para po may pagpatuloy natin yung ating pag-aaral about the demand of discipleship. Actually, natalakay po natin yun pong dalawa na dinidemand, hinihingi ni Kristo sa atin sa pagiging isang disipulo po natin. So, mayroon po tayong dalawa na ibinigay na hinihingi sa atin ng Diyos. Ito po ay yung Christ must be first above all, no? Ipinaliwanag po natin ng mga Griego na salita. But before na binigay natin yung demand 1, nagbigay po tayo dyan ng mga introduction about the demand of discipleship, no? Bakit hinihingi sa atin ni Jesus ito? Ano bang historical background nito, no? So, dito po sa una nating pinag-aralan, Christ must be first above all, in-expose po natin ang bersikulo na iyon na may mga kasamang Greek na words, no? Kung paano ito ipinapaliwanag sa Griego para mas mabilis at mas malalim nating maunawaan ang ibig sabihin. At in-expose din po natin ito. Binigyan natin ng exposition and application. Paano po ito, no, maisa sa buhay natin o maibibigay natin yung hinihingi na yon ni Kristo sa bawat isa sa atin. So, meron pa ho tayong dalawa. Sister Melanie, good evening, no? So, meron pa ho tayong dalawa na hindi natapos. Noon pong last week, no? Ito po ay pangalawa pala na ibinigay ko sa inyo, Christ must be first above all. And then, demand 2, pangalawa na dinidemand sa atin ni Kristo, ay carry your cross, no? Ipasanin mo ang iyong cross sa pagsunod sa Kanya. Ayan, pinaliwanag din po natin yung mga Greek words nito, ano ba yung Roman historical background nito. Pwede niyong panoorin yung yung past sa FB natin kung hindi po kayo naka-attend noon. Pwede ho ninyong panoorin ito. Meron din po tayong YouTube. I-search niyo lang po sa YouTube, no? Tingnan po niyo doon yung atin pong discipleship sa ating account, no? And then mag-a-appear po doon. Kung wala po, hindi nyo makita sa FB. Okay, carry your cross. Yan, may paliwanag natin. So may dalawa pa. Una, yung pangatlo po na ating pag-aaralan na hinihingi sa atin ng ating Panginoon, na dinidemand niya sa atin para tayo po ay bilang disipulo po niya, ay may hinihingi po siya sa atin. May dinidemand po siya sa atin. Sana po maliwanag sa atin yung dalawang nauna nating pinag-aralan. Brother Kim, Sister Julie, magandang gabi po sa inyo, no? So, maliwanag po sana yung dalawa na yon. So, papasok po tayo sa pangatlo na demand po sa atin ng ating Panginoon. Pangatlo na demand o hinihingi sa atin ng Panginoon is count the cost, no? Yun pong pag-count natin doon sa halaga. Okay, ipaliliwanag ko ito doon sa Griego, paano natin titingnan yung count and cost, no? And historical background and exposition nito sa bawat isa sa atin. Itong dalawa na natitira na dinidemand sa atin ng ating Panginoon. So, let's go to demand 3, mga kapatid. Count the cost before you follow Christ. Ayan. Yan po ang ating demand 3. Count the cost before you follow Christ. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Bilangin mo daw ang halaga bago sumunod kay Kristo. Ano ba itong ibig sabihin nitong bilangin ang halaga, kapatid? Okay, let's go to our text. Lucas 14:28 to 30. Okay, may Bible po ba kayo? Basahin po natin, ano? Okay, so kung may Bible po kayo dyan, please open with me from the book of Luke 14:28 to 30. Okay, saan yung ating paboritong Biblia, no? Okay. Kung meron kayong app na Bible, okay lang? Okay. Sa atin pong Biblia, sabi niya,
Lucas 14:28 to 30. Sapagkat sino sa inyo ang nagbabalak magtayo ng isang tore, ang hindi muna uupo at bibilangin ang nagugol. Kung mayroon siyang sapat upang matapos iyon, baka mailagay lamang niya ang pundasyon. O yan, kung wala daw siyang sapat, sabi niya, para tapusin iyon, baka mailagay lamang niya ang pundasyon at hindi niya ito matapos at siya ay pagtatawanan ng lahat ng makakakita. Sasabihin nila, nagsimula siyang magtayo, ngunit hindi niya ito natapos. Oh, yun ang sinasabi niya doon sa Lucas. Ano ba ang ibig sabihin nito regarding our third, no? Na demand na hinihingi sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, pagkatapos pong sabihin ng ating Panginoong Hesus na siya ang dapat mauna sa ating buhay, okay, tiningnan natin yan doon sa first na pinag-aralan natin na dalawang demand sa atin from the book of Luke chapter 14:26. Nakita natin yun, no? Hinihingi ng ating Panginoong Diyos diyan una sa atin na dapat na mauna siya sa ating buhay. Yan yung demand 1 sa atin, no? And then, demand 2, doon sa, baba ka lang doon sa 26, Lucas 14:27. Okay. Baba ka lang doon. Sabi niya doon, dapat pasanin natin ang ating cross. Hinihingi niya doon na pasanin natin ang ating cross. Hindi ko na yun uulitin na ipapaliwanag dahil na ipaliwanag ko na yan doon sa last video natin, sa last live natin, mga kapatid. 14:26, 14:27. So, nagbigay siya ngayon ng isang ilustrasyon na hindi ito tungkol sa isang engineering project, ano? Hindi ito tungkol sa isang construction. Hindi rin po ito tungkol sa isang negosyo, mga kapatid, no? Ito po ay tungkol sa pagiging isang alagad mo, isang alagad natin. Ang isang tunay na alagad, mga kapatid, hindi lamang magaling magsimula. Yun pala ang tinutukoy niya doon sa ating binasa, mga kapatid, diyan sa verse 28 to 30. Okay, tiningnan natin yung 26, 27, natapos na tayo doon. Unahin natin siya. Pangalawa, pasanin ang cross. Ngayon, 3 tayo. 28 to 30. Ang sabi niya doon, anong sinasabi niya doon? Sinasabi niya doon sa binasa natin na kailangan po, mga kapatid, ay tayo ay ang isang tunay na alagad ay hindi lamang magaling magsimula, ang tunay na alagad ay matapat hanggang wakas. Count your cost. Kaya niya sinabi na ganoon. Okay. Tingnan muna natin ang historical background nito bago tayo mas lumalim doon sa pangatlo na division natin na dinidemand sa atin ng ating Panginoong Jesus. Okay. Bakit tore ang ginawang halimbawa ni Jesus dito sa Luke 14 na ito, ano? Bakit tore ang illustration ni Jesus dito o halimbawa na ginamit ni Jesus? Alam niyo po kasi, mga kapatid, noon pong unang panahon sa Israel, marami pong may-ari ng ubasan o kabukiran ng ubasan ang nagtatayo ng tore sa gitna ng kanilang mga bukirin. Bakit po kaya? Upang bantayan ang ubasan laban sa mga magnanakaw, bantayan ang mga mababangis na hayop na maaaring sumira sa kanilang mga ubasan at magsilbing pahingahan o yung rest house, no, ng mga nagbabantay dito. Basahin niyo yan doon sa Isaiah 5:2. Makikita natin doon. Ito ay kanyang binubungkal, inaalisan ng mga bato, tinatamnan ng piling ubas, nagtatayo siya ng isang tore sa gitna nito. Yun ang sinasabi doon sa Isaiah 5:2. So, makikita natin na ang history pala nito, bakit ginamit ni Jesus yung tore na isang halimbawa dito sa binasa natin sa Lucas 14, dahil nga po ang tore ay ginagamit na inilalagay, itinatayo doon sa gitna ng ubasan para mabantayan nila yung kanilang bukirin, gawing pahingahan. Ay nung araw, hindi naman tore ang inilalagay natin, kubo. Para may pahingahan, merong pupuntahan yung nagbabantay ng mga ibon doon sa mga palay. Pero sa kanila, tore, no?
Ang pagtatayo ng tore ay hindi isang maliit na proyekto, mga kapatid. Kailangan nito may plano, sapat na materyales, sapat na gastos. Ay malaki ito, ano, hindi lang kubo-kubo, mga kapatid. Titiyakin mo daw na matatapos na gawin itong tore na ito. Dahil kapag hindi natapos ito, magiging kahiya-hiya ang may-ari. Sabi niya doon sa Luke na binasa natin. So, ano po ang ibig sabihin sa Griego na pag-aaral itong word na count? Bakit count the cost? Ano? Bakit count ang pinili niya na ilagay dito? Okay? Ano ang Griego nito is sepeso. No? Sepeso. Ang ibig sabihin nito ay magbilang, count. Kaya sinabi niya na count the cost. No? Magbilang, magsuri, magkwentang mabuti, no? Kwentahin mong mabuti. Nung unang panahon, gumagamit sila ng maliliit na bato, yung pebbles, no? Sa pagbibilang. Kaya nung araw, para matuto kang magbilang, dadakot ka ng bato na maliliit, pebbles, ano? Para yun yung bibilang-bilangin mo. O magma-minus ka doon, magpa-plus. So, kaya ang salitang ito ay may diwang maingat po na nagpapasya pagkatapos ng pagsusuri. Ang ibig sabihin po nung tinatawag natin na, yun po ang ibig sabihin nung tinatawag natin na count. Ano naman po yung cost? Bakit count the cost, no? Bakit niya sinabing ganoon? Yung cost sa Griego po is dapani. Dapani ang ibig sabihin. Pag nakita natin ang ibig sabihin yan, Sister Adele, no? Ang ibig sabihin nito ay gastos o halaga. Okay. Sa kabuuan, kailangan nating makita ito upang makita natin, maunawaan natin ang isang gagawin natin na hindi lamang tayo tumutukoy sa pagsisimula ng isang proyekto na tatapusin. Kung hindi, kailangang magpatuloy tayo hanggang sa matapos yung isang proyekto o isang itinatayo natin. So, count the cost. Kailangan tingnan natin yung magbilang tayo, magsuri tayo, and then yung cost, ibig sabihin kung ano yung magkano ang gagastusin, magkano ang halaga ng ating magagamit doon sa isang proyekto o isang tore na ating ipapatayo. So paano ito na i-relate doon sa ating pinag-aaralan? So ang kabuuang kailangang halaga upang matapos ang isang gagawin natin, hindi lamang po ito tumutukoy na magsimula tayo sa isang proyekto o isang gagawin natin. Hindi lang tayo sa pagsisimula. Okay? Kung hindi, magpapatuloy hanggang sa matapos. Kaya, count the cost. Okay? Sa count, makikita natin, ang ibig sabihin ay susuriin mo, titingnan mo, bibilangin mo yung gagastusin mo, and then doon sa cost, kung magkano ba ang iyong gagastusin para matapos mo yung isang project, magkano ba ang halaga nito. So, ano ang itinuturo ni Jesus dito, mga kapatid? Hindi po sinabi ni Jesus na subukan mo muna ang maging isang Kristiyano. Ito po ay i-relate natin doon sa pagiging isang disipulo natin na susunod kay Kristo. Na hindi mo lang uunahin siya, papasanin ang cross. Bagkos, ang sabi niya doon, kailangan nating count the cost, no? Ano po ang itinuturo niya? Sinabi niya doon, mga kapatid, subukan mo munang ang pagiging Kristiyano ay hindi po isang laro. Hindi po ito isang naglalaro ka lang na Kristiyano o naglalaro ka lang na papasok sa isang discipleship. Ang sinasabi niya ay, unawain mo kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa akin. Okay? Bakit? Dahil ang pagsunod kay Kristo ay nangangailangan ng katapatan, pagtitiis, pagsuko, at pananampalataya hanggang wakas. Ibig sabihin, mga kapatid,
Kaya ito nakarelate doon sa pagtingin mo, doon sa gagastusin mo, yung halaga ng gagastusin mo, dahil pinakikita ni Jesus doon sa illustration na ginamit niya na kapag ikaw ay nagpatayo ng isang gusali, tiyakin mo, ha? Tiyakin mo na meron kang sapat na gagamitin para yung gusali na itatayo mo diyan ay iyong maumpisahan at matapos. Dahil kung hindi mo raw matatapos, lalagay ka sa isang kahiya-hiya na kalagayan. So parang ganun ang sinasabi niya sa atin. Yun ang tinutumbok niya, bakit count the cost, no? Ang pagsunod kay Kristo, mga kapatid, ay kailangang tayo ay hindi lamang maglalaro sa discipleship na mag-uumpisa kung gusto mo at bahala na. Hindi po. Kailangan tinitingnan mo ang halaga. Tinitingnan mo ang kahalagahan at kung paano mo ito tatapusin. Yung iyong pagiging isang disipulo ni Kristo na napakagandang halimbawa na ginamit ng ating Panginoong Jesus dito sa Lucas 28-30 na ipinapakita niya na count the cost, no? Tingnan mo na umpisahan mo ang isang bagay hanggang sa matapos mo ito. Hindi niya sinasabi, mga kapatid, na ang pagiging isang disipulo o pagiging isang disipulo natin ay mag-uumpisa lang tayo pagkatapos ay hanggang doon lang tayo sa gitna. Hindi po. Okay, pagpatuloy natin, mga kapatid. Okay? Ang malaki pong pagkakaiba na lagi kong sinasabi sa inyo ng isang believer sa isang disciple, marami po ang tao na naniniwala kay Jesus. Totoo po yan, ngunit hindi po lahat ay nananatiling sumusunod. Kaya may mga taong masigasig sa umpisa, ngunit nawawala kapag may problema. Yun ang diferensya ng isang believer lamang. Hindi na uupuan, hindi na didisipulo, hindi na nag-a-under ng discipleship, hindi siya natututukan. Kaya yung puso niya na marubdob nung una, hindi talagang napalalim, no? Yun ang nagiging kulang minsan natin sa isang church. Okay? Masigasig lang sa umpisa, nawawala kapag may problema. May mga taong aktibo habang magandang takbo ng buhay, ngunit tumitigil kapag may pagsubok, may pag-uusig. Ito po ang gustong ituro ni Jesus sa atin. Hindi siya naghahanap ng instant followers. Ang hinahanap niya ay faithful disciples. According to John 8:31. Kung kayo ay maninatili sa akin, kung kayo ay mananatili sa akin, sabi niya, mananatili saan daw? Sa aking salita. In my word, sabi niya, tunay nga na kayo ang aking mga alagad. Okay? Nakita niyo yan doon sa John 8:31? Kaya pansinin po natin ang salitang nananatili. Remain, no? Mag-remain, mananatili. Hindi lamang nagsisimula, kung hindi nananatili. So ang pagiging isang alagad, hindi ka lang magsisimula, mananatili ka hanggang wakas. Glory to God. Amen? So, dito natin makikita, ibalik mo dun sa illustration na ginamit ni Jesus, na kapag nagtayo ka ng isang tore, hindi mo lang uumpisahan ang toring ito dahil malalagay ka sa kahihiyan. Sabi niya doon, kaya pala niya ginamit ito dahil gusto niyang ipaunawa sa mga alagad niya na hindi ka lang hindi lang pasanin mo ang cross mo, hindi lang unahin si Kristo, dapat manatili po pala tayo. Yun yung hinihingi niya sa atin, mga kapatid, na count the cost. Na kailangan po nating bilangin ang halaga ng ating paglilingkod. Bilangin, tiyakin mo na yung halaga, ibig sabihin yung cost, tiyakin mo na talagang ikaw ay mananatili. Kaya nga ikaw ay nag-undergo ng discipleship.
Dahil dyan sa discipleship na yan, diyan ka mahuhubog. Diyan ka mananatili. Diyan mo mapag-aaralan, diyan ka mas lalong uusbong, diyan ka mas lalong lalago, at diyan mo mas lalong makikilala si Jesus para ikaw ay manatili sa kanyang mga salita. Tulad ng kanyang sinasabi diyan mga kapatid, na sabi niya, nananatili, hindi lamang nagsisimula, bagkos nananatili siya sa mga salita ng Panginoon. Mahalaga pong maintindihan natin ang pananatili, ha. Marami pong Kristiyano sa loob ng church na dahil sa hindi sila nananatili sa salita ng Diyos, hallelujah, nakakalungkot isipin na hindi po sila nakapagpapatuloy. Okay, mga halimbawa po sa Biblia. Sa 2 Timothy 4:10, ano po ang sabi niya doon, mga kapatid? Iniwan ako ni Demas, si Paul ang nagsasabi dito. Iniwan ako ni Demas sapagkat iniibig niya ang sanlibutang ito. Nagsimula siya, ngunit hindi nagtapos, sabi ni Apostol Pablo. Okay, iniwan daw siya ni Demas sapagkat iniibig ni Demas ang sanlibutang ito. Nagsimula si Demas, ngunit hindi nagtapos. Sister Eden, good evening, no? Hindi nagtapos si Demas. 2 Timothy 4:7. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko ang takbuhin, iniingatan ko ang pananampalataya, sabi ni Apostle Paul. So, ibig sabihin dito sa 4:7, kung titingnan natin bago niya itinutok kay Demas, nakipaglaban daw siya sa mabuting pakikipaglaban para matapos niya ang kanyang takbuhin. Iningatan niya ang kanyang pananampalataya. So ito po ang larawan ng tunay na isang alagad, mga kapatid. Hindi lamang mahusay na magsimula, kundi tapat hanggang wakas. Glory to His name. Amen po ba? Brother James Atelba, good evening, no? Paano po natin, mga kapatid, bakit po tayo magpapatuloy? Hindi dahil malakas tayo. Hindi dahil matalino ka. Hindi dahil marami kang alam. Kung hindi dahil si Kristo ang nagpapatatag sa bawat isa sa atin. Kung wala po siya, hindi po tayo magiging malakas at magiging matatag. Pilipos 1:6. Ano po ang sabi niya doon? Basahin niyo po yung mga Bible ninyo. Ang sinasabi niya doon, sabi niya, ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa inyo, ang siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Napakagandang pangako po ng ating Panginoong Jesus ito sa bawat isa sa atin. Ang Diyos po ang nagsimula. Sabi niya doon, walang ibang nagsimula. Ang Diyos din ang magpapalakas sa atin habang tayo ay sumusunod. Bakit hindi tayo susunod hanggang wakas? Bakit hindi tayo mananatili? Ang sabi niya, very promising ang word ni Lord. Sabi niya, ako ang Diyos, Ang Diyos ang nagsimula ng mabuting gawa sa inyo at siya rin ang magtatapos nito hanggang wakas. Ano ang dapat nating ikahina ng loob, mga kapatid? Kung ang Diyos ang nagsimula, siya din po ang magpapalakas sa atin habang tayo ay sumusunod sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah. So, bago ka gumawa ng isang commitment kay Kristo, tanungin natin ang ating mga sarili. Handa ba tayo? Handa po ba tayo na sumunod kahit may kapalit? Maglingkod kahit walang nakakakita. Magpatawad kahit mahirap. Mamuhay ng banal kahit kinukutya ka. Nagbabanal-banalan lang yan. Sabihin sa iyo, Brother Cesar? No? Mananatili po ba tayong tapat hanggang wakas? Ito po ang ibig sabihin ng count the cost. Bakit sinabi niya doon na bilangin natin ang halaga bago tayo sumunod kay Kristo?
Dahil nais ng Diyos na tiyakin natin na kapag inumpisahan natin, mga kapatid, na mag-decide na ako ay disipulo ni Kristo, gusto niya na makita natin na bilangin mo yung kahalagahan, yung halaga, no, nung pagiging disipulo mo hanggang sa ito ay makita mo na tatapusin mo hanggang wakas. Hallelujah. So manatili po tayong tapat hanggang wakas. Ang Diyos hindi natutulog. Nangako siya, Philippians, binasa natin kanina, na kung inumpisahan niya ang buhay natin na tayo po ay pinagpala sa pamamagitan ng pagkilala natin kay Kristo, siya rin po ang Diyos na magbibigay ng patuloy na pagpapatnubay at paggabay sa bawat isa sa atin, mga kapatid. So, ang kaligtasan ay libre na kaloob ng Diyos. Ngunit ang pagiging alagad ay nangangailangan ng buong buhay na pagtatalaga. Commitment, sabi ni Pastor Nads. We need commitment. Mga kapatid, ang pagiging isang tunay na Kristiyano, no? Pumapasok tayo sa buhay ng isang discipleship. Hindi lang basta tayo Kristiyanong walang halaga. Mahalaga tayo sa harapan ng Diyos, kaya nga po niya tayo iniligtas. Para tayo po ay maging disipulo niya at magamit niya para sa kanyang kaluwalhatian. Lalo na ang paghahayag ng salita niya sa iba. Hallelujah. Ang pagiging alagad ay nangangailangan po ng buong buhay na pagtatalaga, commitment. Hindi po gusto ni Jesus ang mga taong sumusunod lamang kapag maginhawa ang buhay. Sumusunod lamang kapag hayahay ang buhay. Ang gusto niya ay mga alagad na mananatiling tapat sa gitna ng hirap, tukso at pag-uusig ng buhay na nandito sa atin, mga kapatid. Hebreo 12:1-2, ano po ang sabi niya doon? Tatakbuhin nating may pagtitiis ang takbuhing inilalagay sa harapan natin. Ituon natin ang ating paningin, Sister Betty Carino, kay Kristo Jesus, ang nagsisimula at nagpapakasakdal ng ating pananampalataya. Mga kapatid, ang tunay po na tanong sa atin, hindi kung paano ako magsisimula. Ang mas mahalagang tanong po ay, mananatili po ba akong tapat hanggang wakas? Yun ang magandang tanong sa atin. Ang sagot ay matatagpuan po kay Kristo. Kapag ang ating mga mata ay nakatuon sa Kanya, bibigyan niya po tayo, mga kapatid, ng lakas upang matapos natin ang ating takbuhin na ating inumpisahan. Kaya count the cost. Hallelujah. Ang tunay na alagad ay hindi lamang nagsisimula ng may sigasig. Siya ay nagtatapos ng may katapatan. Isang mahalagang paglilinaw po sa ating lahat itong salita na ito. Siya po ay magtatapos ng may katapatan. Sabi ni Paul, no? Ang kanyang sinimulan ay kanyang tinapos. At siya ay nagpatuloy hanggang sa ito ay natapos. Sana po ganun din tayo, mga kapatid. Ano man ang ating inumpisahan, tapusin po natin. Glory to His name. Hallelujah. So, pupunta po tayo sa demand 4 bago po tayo magtapos sa ating discipleship ngayong gabi. Ang demand o hinihingi ng Diyos sa atin na pang-apat. Sana po naintindihan niyo yung demand 3, ano? Yung hinihingi sa atin na pangatlo. Ito pong pang-apat na hinihingi sa atin ng Diyos is total surrender to Christ. Ganap na pagsuko kay Kristo, mga kapatid. Hallelujah. Lucas 14:28-30 yung binasa natin kanina. Ngayon naman po ay Lucas 14:31 hanggang 33. Sunod-sunod yan hanggang 26, yung put God's first, no? Yung unahin natin siya. And then 27, take up your cross, pasanin natin ang cross. And then 28-30, yung count the cost, no? And then 31-33 hanggang 31, 32, 33, sabi niya diyan,
total surrender to Christ. Okay, ganap na pagsuko kay Kristo. Ano ang sinasabi niya? Basahin niyo po kasi maano na yung oras natin, ano? Pero ito po ang sinasabi niya diyan. O sinong hari kung makikipagdigma sa isang hari ang hindi muna uupo at magsasaalang-alang, kaya niya sasalubungin ang 20,000 sa pamamagitan ng 10,000 kawal. Sabi niya ata doon, ano, sige, tingnan natin. Hindi ko na maano yung iba. Okay, Luke 14 verses 41 hanggang 33. Okay. O sinong hari kung makikipagdigma sa ibang hari, sabi niya, ang hindi muna uupo at magsasalang-alang kung gaya niyang sasalubungin ng 20,000 sa pamamagitan ng 10,000 kawal, at kung hindi niya kaya habang malayo pa, ang isa ay magsusugo siya ng mga kinatawan upang humingi ng kapayapaan. Okay, sa 33 mga kapatid, tingnan natin. Gayon din naman, ang sinuman sa inyo ay hindi tumatalikod sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay hindi maaaring aking maging alagad. Okay. So, napakaliwanag. Mga kapatid, ito po ang huling hinihingi ni Jesus sa bawat isa sa atin. Ito rin po ang masasabi natin na may kabigatan, ano? May kabigatan ba, Sister Jules? No? Ito rin po ang kumbaga, hard ba? Brother Manny, hindi lamang sinabi ni Jesus na mahalin siya ng higit sa pamilya. Yung tinalakay natin nung huli, no? Hindi lamang niya sinabi na pasanin natin ang cross. Hindi lamang niya sinabi na bilangin natin ang halaga. Ngayon po, sinasabi niya, mga kapatid, isuko mo lahat. Ito ang sukdulang larawan po ng discipleship sa bawat isa sa atin. Isuko natin ang lahat kay Kristo. Noong unang panahon, sa ating historical background, kapag ang isang hari ay makikipaglaban, makikipagdigma, hindi siya basta susugod. Hindi basta sugod ng sugod ang haring ito. Una, magpaplano muna siya. No? Nagsusuri ng kanyang mga hukbo kung sila ba ay karapat-dapat na sumugod, no? May sapat ba silang kalakasan? Kaya nga may pinag-uutos pa doon na wag silang sisiping sa kanilang mga asawa bago ang labanan. Sinusuri lahat ng hari, iyan. At tinataya niya na magiging ang bunga ng labanan ay mananalo siya. Kapag nakita niyang wala siyang pag-asang manalo, humihingi siya ng kapayapaan sa ating Panginoon. Ginamit po ni Jesus ang larawang ito upang ipakitang isang napakahalagang katotohanan, mga kapatid. Ang pagsunod po kay Kristo ay hindi padalos-dalos na isang desisyon. Ito po ay isang buong buhay na pagsuko sa hari ng mga hari. Ha? Hallelujah! Hindi sasabihin natin, Lord, isusuko ko ngayon ang buhay ko, pero pag may mahirap na po, pwede hubang hindi muna. Patawarin tayo ng Diyos. Okay, tingnan po natin ang Griego nitong tinatawag na tumalikod ka. No? Tumalikod. Ang ibig sabihin sa Griego pong salito, ito ay apostazo. Apostazo. Ibig sabihin sa salitang Tagalog, ang salitang ito ay nangangahulugang magpaalam. Yun naman pala ibig sabihin ng pagtalikod, no? Magpaalam. Isuko, no? Talikuran kung ano yung dating buhay mo. Kasi nga, isusuko mo na yung buhay mo sa Lord. Kaya kailangan, talikuran mo kung ano yung comfort zone mo, kapatid. Kung ano yung nakagawian mo. Kung ano yung gustong-gusto mong ginagawa na ayaw ni Lord. Magpaalam ka na doon, kapatid. No? Isuko mo na sa Lord. Yun ang ibig sabihin ng Griego na iyan. Kaya maliwanag ng ibig sabihin nito ay talagang taus-pusong pagsuko kay Kristo. Pagsuko doon sa hari ng mga hari, ang isang pagiging disipulo. Kaya po,
diyan sa 14:26, ibaba mo hanggang diyan sa 33, maliwanag po ang demand of discipleship na sinasabi ni Jesus diyan. Iwanan mo ang karapatan ng isang bagay. Hindi ibig sabihin nito na kailangang ipamigay natin ang bawat bagay, ano? Hindi po, mga kapatid. Ang ibig sabihin nito ay wala nang anumang pag-aari ang higit sa ating Panginoon sa buhay natin. Wala na po sanang nakakahigit kung hindi siya lamang. Hindi po itinuturo ni Jesus ang isang kahirapan. Napakahalaga nito na ating maunawaan, mga kapatid. Hindi po sinabi ni Jesus na lahat ay lasapin natin ang hirap para tayo maging disipulo. Hindi po yun. Hindi po yun. Dahil gusto niya na kapag nagdisipulo ka niya ay maginhawa ang takbo ng buhay mo. May kapayapaan ka at di ka naghihirap. No? Hindi po ibig sabihin na dito'y puro kahirapan ang sinasabi niya. Dapat maintindihan natin yun. Marami po sa Biblia ang mayaman, ngunit naging tapat sa Diyos. Abay, kung pinagyaman ka ng Panginoon, abay, magpakatapat ka. Hindi ibig sabihin na pagyayamanin ka niya ay hindi ka napupunta sa Sunday para mag-Sunday. Kasi kasuhin mo na lang yung business mo, mag-rest ka, tama na. No. Hindi po yun. Dapat habang binibless tayo ni Lord sa mga blessing materially, kung material man ang blessing sa iyo ng Diyos, no? Dapat maging tapat ka sa Kanya. Okay, bigyan natin ng halimbawa para makita nyo na hindi naman puro hirap. Baka sabihin nyo, pahirap pala ng maging disciple. Hindi po. Marami po sa Biblia ang ginawang halimbawa ni Jesus. Sabi niya, si Abraham, binless ni Lord. Sabi ni Lord, ibibless ko ang buhay mo hanggang sa salinlahi. Ba't may pinabayaan ba ng Diyos na Kristiyano? Mayroon bang naglugaw na Kristiyano? Oh. Bagamat meron man sigurong dumadaan sa ganon. Pero, siguro depende sa klase rin ng tinatakbuhang buhay. Pero ang nakita ko, kapag ikaw ay naging tapat sa Diyos, tapat din ang Diyos na magsusupply ng iyong mga pangangailangan. Sino pa? Hindi lang si Jacob. Si Jose doon sa Arimatea, no? Si Lydia. Mga business din yan. Binless ni Lord. Ang problema, hindi po ang pagkakaroon ng ari-arian, mga kapatid. Ang problema po ay kapag ang ari-arian ang may hawak sa ating puso. That's the problem. Nakakalungkot. Magkaroon tayo ng ari-arian, hindi po sana yung ari-arian ang hahawak sa puso natin. Sana yung puso natin hawak ni Lord ng may katapatan at yung puso natin ang hahawak sa ating ari-arian. Hindi yung ari-arian ang hahawak sa ating buong pagkatao. Mateo 6:21, sabi niya doon, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, di ba? Naroon din daw doon ang iyong puso. Di ba? Kaya, dapat yung puso natin, siguraduhin natin na pusong discipleship. Pusong under discipleship. Pusong disipulo ka ni Kristo. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kaya minsan hindi tayo binibigyan ng sobra-sobra ni Lord. At sabi nga ni Solomon, baka makalimutan natin ang Diyos. Kaya alam nyo si Lord, mabuti no? Alam niya yung kaya lang natin. Alam niya yung sapat lang sa atin. Na hindi naman tayo yung sobra, baka makalimot tayo. Bakit hiningi ni Jesus ang buong buhay? Bakit sabi niya, isuko mo ang iyong buhay sa Kanya? Bakit? Ba't niya hinihingi ito? Dahil hindi lamang siya tagapagligtas mo. Siya ay Panginoon mo, Lord mo siya, Sister LB. No? Lord mo, si Jesus, King of Kings of your life. Kaya hinihingi niya yung buong buhay natin na isuko natin sa Kanya.
Hallelujah, hindi mo lang sa Savior. Lord mo siya, ha? Lord natin siya. King of Kings natin siya. Siya ay Panginoon natin. Romans 14:9. Anong sabi niya doon? Okay? Anong sabi niya diyan, Sister Juliet? Sapagkat kaya namatay at muling nabuhay si Kristo upang siya ay maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Maging Panginoon mo, maging Panginoon ko at maging Panginoon nating lahat. Bakit di natin isusuko fully ang buhay natin sa Kanya bilang Kanyang mga alagad? Ang salitang ito po ng ating Panginoon ay nangangahulugang may-ari sa atin. Siya ang may-ari sa atin. Siya ang hari sa ating buhay. Pinakamataas na otoridad sa buhay natin. He is Jesus, no other than, no? He is Jesus. Pinakamataas na may otoridad kung si Jesus ang ating Panginoon. Bakit di natin ibibigay sa Kanya ng buong buo ang ating buhay? Bakit di natin isusuko sa Kanya ang ating buhay? Wala nang bahagi ng ating buhay ang maaari nating sabihin, sa akin ito ang gusto ko. Lahat po ng bagay na nasa atin ay sa Panginoon. Ang ating oras, sa Kanya yan. Ang ating pamilya, sa Kanya yan. Ang ating negosyo, kapatid, na mga negosyante, sa Diyos yan. Kaya magsimba ka sa araw ng linggo. Huwag mong babaliwalain yan. Dahil alam mo ang Diyos, kapag naningil, yung kinita mo ng 30 taon, 20 years na kinalimutan mo ang Diyos, pwede niyang balikan at kukunin yan sa isang idlap. Maniwala ka, huwag mong subukan ang Diyos. Dahil ang ating negosyo Kanya, pera Kanya, talento Kanya, pangarap Kanya, kinabukasan sa Diyos. Lahat ay para sa Kanyang kaluwalhatian. Alam niyo ginamit ni Apostle Paul dun sa Philippians 3:7-8 ni Apostle Pablo? Magbasa tayo. Anong sabi niya doon? Philippians 3:7-8. Huwag tayong magmadali, ano? Di ba? Alam ko na alas 8 na mahigit, no? It's time to rest, magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos. Philippians 3:7-8. Anong sabi niya dito? Ngunit ang mga bagay na dati pakinabang sa akin ay tinuring kong kawalan alang-alang kay Kristo. Itinuturing kong basura, sabi niya, ang lahat kong iahambing sa napakadakilang pribilehiyo ng pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Hallelujah. Katayuan, karangalan, possession, seguridad kay Jesus. Bakit? Dahil nakita niya ang higit na halaga ni Kristo, sabi ni Paul. Sister Mema Salibad, good evening. Hindi mabigat ang pangako kapag nakita mo ang tunay na halaga ni Jesus sa buhay mo. No? Hindi mahirap isuko ang buhay, Sister Mema, kapag nakita mo ang tunay na halaga ni Kristo sa buhay mo. Hallelujah. Ano ang connection nito sa gospel? No? Huwag nating isipin na tayo lamang ang nagsasakripisyo. Ang totoo, kapatid, hindi lang ikaw nagsasakripisyo. Si Kristo ang unang nagsakripisyo ng lahat. Bago niya ituro ang discipleship, si Kristo munang nagsakripisyo para yung maging tunay na alagad niya. Kapag sila ay naging totoong alagad, maintindihan nila na si Kristo ang unang nagsakripisyo. Kaya kung may sakripisyo man tayo ngayon, huwag mong iisipin na ikaw lang nagsasakripisyo. Si Jesus, nagsakripisyo ng lahat kahit siya ay Diyos. Pero nagkatawang tao para iparamdam niya yung kanyang pagpapakababa para maligtas ka, maligtas ang sanlibutan. Maligtas ang tao sa sanlibutan, mga kapatid. 2 Corinthians 8:9, bigyan natin ng verse yan. Bagaman siya ay mayaman, sabi niya, naging dukha siya, alang-alang sa inyo, upang kayo ay yumaman sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa. Di ba yun ang sinasabi niya 2 Corinthians 8:9? Si Jesus, kanya ang lahat, pero nagpakababa siya,
alang-alang sa inyo upang kayo ay yumaman sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa. Hindi lang material na kayamanan yan. Huwag niyong isipin na material na naman yan. Yun lang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan, napakalaking kayamanan sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Romans 5:8. Anong sabi niya pa doon? Okay, sabi niya doon, ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo ay namatay para sa atin noong tayo ay mga makasalanan pa. So, hindi tayo sumusuko upang mahalin tayo ng Diyos. Sumusuko tayo dahil minahal tayo una ng Diyos, mga kapatid. You see that? Hindi ikaw ang unang nagmahal sa Diyos. Si God ang unang nagmahal sa iyo. Binigay niya ang buhay niya, minahal ka niya, para kung paniniwalaan mo siya, tignayan ti Espiritu, ti pusom nga mamati ka niya na mariknam nga umuna nga inayat da ka ni Apo Diyos. Kabsat. Hallelujah. Mga kapatid, sa gabing ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Mayroon ba tayong bagay na ayaw pang isuko sa Panginoon? Hindi ko yan masasagot. Ikaw lang ang makakasagot niyan sa harapan ng Diyos. Mayroon bang mga kasalanan na pilit nating kinakapitan dahil ayaw pa nating isuko sa Diyos? Mahirap kasi lahat pag yung mga bagay na may mga gusto tayo, tapos sabi ni Lord, isuko mo yan sa akin, no? Pag talagang di mo kilala si Lord, mahirap isuko yan. Pero pag kilala mo siya, mahal mo siya, may obedient heart ka sa kanya, isusuko mo lahat yan, kapatid. No? Mayroon bang relasyon na mas mahalaga kaysa kay Kristo, kapatid? Mayroon bang pangarap na ayaw nating ipagkatiwala sa kanya? Ang tunay po na disipulo, mga kapatid, ay nagsasabi na, Panginoon, hindi ko lamang ibibigay sa iyo ang isang bahagi ng aking buhay. Ang buong buhay ko ay sa iyo. Hallelujah. Ang buong buhay ko ay sa iyo, Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Okay, balikan ninyo Lucas 14:25 hanggang 33. Makikita nyo dyan yung number 1 na demand ng discipleship. Christ must be first. And then, sa 26, si Kristo ang dapat mauna sa atin. Christ must be first. And then, pangalawang demand, carry your cross. Lucas 14:27. Then, next dyan, 28 hanggang 33, mamuhay ng may pagtangi sa sarili at katapatan kay Kristo. Count the cost, no? Count the cost. Count the cost. And then, lastly, demand number 4 sa atin, total surrender to Him. I-totally surrender natin ang ating buhay sa Kanya, 14:31 to 33 ng Lucas. Isuko ang buong buhay sa Panginoon. Mga kapatid, sa gabi pong ito, marahil po ay marami sa atin ang matagal nang nasa simbahan, no? Matagal nang umaawit sa church, at matagal na ring nananalangin sa Panginoon. Ngunit ang tanong po ni Jesus sa atin sa gabing ito, kapatid, ang tanong po niya, ikaw po ba ay tunay na alagad ni Kristo? Hindi ko po alam ang sagot natin. No? Ikaw po ang makakasagot niyan. Ang disciple po ay hindi lamang naniniwala, ang disciple po ay sumusunod. Ang disciple po ay hindi lamang tumatanggap ng pagpapala, uulitin ko. Ang disipulo po ay sumusunod kahit may sakripisyo. Ang disciple ay hindi lamang nagsasabing si Jesus ang aking Savior o tagapagligtas. Sinasabi po niya, mga kapatid, na si Jesus ang aking buong Panginoon ng aking buhay. Si Jesus ang aking Panginoon ng aking buhay. Hallelujah. Okay, sa Luke 9:23, ang sabi niya doon, kung ang sino man ay nagnanais na sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Pinag-aralan natin yan.
Pasinin niya ang kanyang cross at sumunod sa akin. Yon ang ibig sabihin ng talatang iyan. Mga kapatid, ito po ang tunay na discipleship. Hindi ito madali, no? Ngunit ito ang buhay na tinawag upang ipamuhay natin bilang Kristiyano na naniniwala sa Panginoong Hesukristo. At tandaan natin ang kanyang mga pangako sa ating mga buhay. Glory to God. Hallelujah. Glory to His name. Manalangin tayo, kapatid. Kaya nais ko kayong ipanalangin sa gabing ito. Sana po tandaan natin Matthew 16:24-25. Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, sabi niya, tanggihan niya ang kanyang sarili. Kalimutan kung anong gusto ng sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay makakasumpong nito. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Patawarin mo po kami kung minsan ay hinahanap namin ang iyong mga pagpapala, ngunit hindi ang iyong kalooban. Patawarin mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po kaming maging tunay na mga alagad mo. Ikaw ang una sa aming buhay, Panginoon. Handa na naming pasanin ang aming cross, manatiling tapat hanggang wakas. At isuko ang aming buhay sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At una sa lahat, ikaw ang aming prioridad. Ikaw ang mauuna sa aming buhay, Panginoon. Na bagamat may kahirapan ito sa mga bago, pero sana po ang panalangin namin ay maunawaan nila kung sino si Jesus sa bawat isa sa kanila. Upang sa ganon maramdaman nila na ang pagsuko at pagtangi sa sarili, Panginoon, ay ibinibigay ng buong puso doon sa Diyos na may lalang. Ikaw na may lalang sa bawat isa sa amin. Pasasakop kami sa iyo dahil kinikilala namin na ikaw hindi lamang Savior, kung hindi ikaw ay Lord, ikaw ay Panginoon, ikaw ay Hari ng aming buhay. Ikaw ang lumalang sa bawat isa sa amin. Ang lahat ay sa iyo at wala pong nagmamay-ari ng lahat kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Kaya Ama, sa gabing ito akin pong itinataas ang mga kapatid na ito na nakasama namin, Lord God, sa live, Lord God, at pag-aaral ng mga salita mo. Abutin mo sila, Panginoon. Hallelujah. Yakapin mo ang bawat kapatid na ito, O Diyos, na ang kanilang puso, Panginoon, ay taos puso nilang ibinibigay sa iyo, O God, nang walang pag-aalinlangan. Bagkus may taos pusong pagsuko at pagkilala na ikaw lamang, O Diyos, ang tumawag sa kanila bilang tunay na disipulo sa mundong ito. Lord, thank you and we give you all the praise. We give you all the praise. Hallelujah. Magkakalayuman kami, Ama, ngunit alam ko na nasaan man sila ngayon, sila po ay iyong pagpapalain. Sila po ay ibibless mo, hindi ko mapangalanan sila. Pero Ama, hallelujah, ang bawat kasama namin, ang bawat manunood pa, at makakaintindi ng mga salita mong ito. Hallelujah. Patuloy mo po silang i-bless. Hallelujah. At gamitin ang kanilang mga buhay para sa iyong kaluwalhatian. Lord, thank you and we give you all the praise. Hallelujah. In Jesus' name, Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po mga kapatid. Hanggang po sa muli nating pagkikita sa susunod po na Huwebes. Sa ganitong oras din po, alas 8 ng gabi. Tayo po ay muling magkakasama-sama. And then, favor, pwede ho i-share ninyo para yun pong iba na hindi naka-attend ng ating live ay mapanood din po nila ang live na ito. Ang layunin po natin, ito po hindi kumikita. No? Baka akala nyo kumikita ito sa Facebook. Wala po itong kinikita dahil very long ang ating video, live video. So, wag nyong isipin na ang layunin natin ay para po gawin kitahan ito, no? Hindi po.
Ang layunin natin ay maghayag ng salita ng Diyos, matuto ang mga taong gustong umattend ng ating mga live kahit malayo, at sa pamamagitan na ito ay maabot yung mga tao na gustong matuto ng salita ng Panginoon, lalo na sa ating mga team na inilalagay at tinatapos na serye ng ating pag-aaral. Okay, magandang araw po. God bless everyone. See you next week.